Base dito sa nagiging mga usap-usapan, parang ang magiging kaharap daw ng San Miguel posible dito sa darating na conference ay itong Barangay Ginebra. Pagdating ng playoff, sila daw ang posible magharap kasi kung sakasakali na itong TNT, ang balita ngayon ay babagsak daw sa number 8, ay magiging NLEX versus TNT. Pagkatapos itong San Miguel ay mapupunta sa number 7. Kasi kung magtabla sila ng Magnolia, mas aangat ang Magnolia dahil tinalo nila ang San Miguel. So, number 7 ang San Miguel at baka number 6 itong Magnolia. At number 5 yung Phoenix. Ito naman Barangay Ginebra, sigurado na yan na magiging number 2 dahil tinalo nila Rain or Shine Elasto Painters. So malamang Barangay Ginebra versus San Miguel Beermen dito sa darating na quarterfinals. Magkakaharap na itong si Benny Boatwright at itong si Justin Brownlee. Aba, first time yata nilang makikita dito. So maganda yan para dito sa PBA. At masusubukan natin yung dalawang potential. Of course, si Brownlee naglalaro na sa Gilas at itong si Boatwright gusto nating masama sa Gilas. So maghaharap sila ngayon. Kung sa bagay, magiging malaking challenge to para sa San Miguel kung Ginebra makakaharap nila. Pero sabi nga nila kung gusto mo mag-champion sa isang import conference sa PBA, dadaan ka talaga dito kay Justin Brownlee. Kaya nga, itong si Coach Leo Austria nagpe-prepare na do sa posibilidad talaga na sila magkaharap. Of course, kung yan ay mangyayari, wala namang duda na magiging handa rin itong San Miguel Beermen. Kinakailangan lamang talaga na masiguro ni Coach Leo Austria na yung mga bataan niya ay makukumpleto na yung kanilang recovery mula sa mga samot-saring injury at syempre siguraduhin nila na nakaready yung kanilang depensa para dito kay Justin Brownlee. At napag-uusapan natin itong Phoenix Fuel Masters. Isa sila ngayon dito sa mga pinakamainit na team sa PBA. At dahil yan dito sa coaching, Charles Chu. At marami nga nang naniniwala talaga na malayo ang mararating ng Phoenix regardless kung sino ang makaharap nila sa conference na to. Nagkataon din kasi na mahusay naman yung kanilang import. Of course, si Jonathan Williams. At alam din natin na magagaling talaga yung mga players nila. Kahit nga wala si Kai Balungay, maganda pa rin yung pinapakita nitong Fuel Masters. At dahil dito, maraming mga teams na nakaka-interest ngayon dito sa mga players nila na available. Pero sinasabi ng management ng Phoenix na hindi raw sila makikipag-trade sa iba't ibang mga teams dahil kontento na sila dito sa kanilang lineup. Ang gusto raw talaga siguraduhin ng Phoenix ngayon na mag-build up sila dito sa kanilang core at hindi na nila babaguhin ito. Pero syempre sa bandang huli, ang magdedetermine na pa rin yan ay yung kanilang magiging laro dito sa Commissioner's Cup. Kung sakasakaling Meralco makaharap nila, yan siguro magandang match-up. Dahil parang medyo kontrapelo yan. Itong Meralco, medyo physical maglaro. At itong Phoenix naman, medyo athletic at finish maglaro. Kaya sa tingin ko, bagay kung Meralco makaharap nila. Pero syempre, sa bandang huli, tignan natin kung kakayanin pa rin itong Phoenix na makaabot ng semis. So sa bagay, ang objective o goal lang naman talaga nila ay makaabot ng quarterfinals. At ngayon, ay na-achieve na nila yung goal nila dahil pasok na sa quarterfinals itong Phoenix Fuel Masters. Kaya ngayon pa lang masasabi natin na solid na yung conference dito para kay Coach Charles Chu. At ngayon, ang gusto na lang nila ay mas malayo pa yung kanilang maabot. Lalo na at tinaasahan natin na lalabas talaga yung tunay na laro. Dito sila Richie Rivero at Jason Perkins pagdating dito sa playoffs na inaabangan ng marami na gagawin ng Phoenix.